Nababalot naman ng makapal na niyebe ang ilang bahagi ng New York City sa US kasunod ng naranasan nilang snowstorm. Live mula sa New York City sa Amerika. Nasa front line ng balitang yan si News 5 anchor Jiggy Manikad. Jiggy, gaano katindi ang snowstorm dyan? Julius, napakatindi ng inabot na snowstorm nitong malaking bahagi ng Amerika, particular dito sa may East Coast dahil umabot sa may 65 million ng mga residente dito ang kinailangang abusuhan na mag-ingat dahil nga sa tindi nitong snowstorm. At sa kasalukuyan, tumigil na ito pero sa ngayon ay nagsimula na uling pumatak itong snow kasi kanina, ngayon ay madaling araw dito. Kahapon ay tumigil na ito at halos nag-normalize ang sitwasyon. Pero ngayon ay base sa kanilang forecast ay tama at magsasnow nga ngayong oras na ito bandang alas 6 ng umaga dito sa New York. At itong nakikita nyo, ipapakita ko lang dito sa aking likuran ay yung snow na na-clear nila mula sa mga kalsada rito. Kinailangan muna nila i-clear yung mga kalsada kasi ang tawag nila dito na white out, na balutan talaga lahat ng puti ng snow at kinakailangan nila ng maklear ito upang makadaan yung mga pampublikong sasakyan. Initially, pinagbawalan ng mayor ng New York City na lumabas yung mga pribado, mga pampublikong sasakyan para na rin sa kaligtasan ng lahat. At ang kanya lamang tinayagan ay yung mga essentials, ambulansya, bumbero, police na magsisecure dito sa lugar. At dito sa lugar ko ay naka-standby pa yung maliit na equipment na pantanggal nila ng snow upang maklear na itong kalsada. At ngayon masasabi natin na unti-unti bumabalik yung buhay dito, yung normal, may mga truck na nagdadala ng supplies, may mga nag-deliver ng pagkain, mayroong mga naghahakot ng basura. Pero dahil sa muling pagpatak ng snow, ilang minuto lamang bago tayo mag-live ay tabayanan ulit natin yung bagong abiso ng local government ng New York. Particular dito sa Times Square, itong Times Square na wala ng mga turista na nag-shelter sila lahat, nagtago sila lahat dahil sa kapal ng snow. Ang estimate, mga 2 ruler, mga 24 inches yung kapal nito. At ito nga, ay hindi pa nila natatapos sa Lunes ng umaga, bandang alas 8 ng umaga dyan sa atin sa Pilipinas sa magsimula yung snowstorm. Natapos ng magmamartes, medyo sumikat ng konti ang araw at ngayon ay nagsisnow ulit. So ito ang isang tututukan dito ng mga otoridad upang masiguro na magiging ligtas yung mga residente. Hindi lamang yung mga residente, yung mga turista, pakaraming Pilipino dito na nagtatrabaho dito sa New York, sa kalapit na New Jersey at ibang mga state na naapektuhan nitong snowstorms. Parang sa Pilipinas, no, kung nabubuo yung bagyo sa dagat at malamig na o mainit na hangin yung pinagkukunan ng lakas ng bagyo natin, dito nangyari yung Arctic air, yung malamig na hangin sa may tuktok ng mundo, kumbaga, ay nakipagkita siya, nakasalubong niya yung mainit na hangin. Kaya yun ang paliwanag ng mga scientists na buo itong snowstorm at sa may 10 years ng New York ay ito lamang ulit yung experience sila ng napakalakas na snowstorm. Kaya talagang maraming mga bahay yung nawala ng power, maraming nahirapan lumabas para magtrabaho at ngayon nga, eto na, nakikita natin na kung nakikita natin sa camera, medyo malalaki yung patak ng yelo. Mukhang harmless yan, pero ang epekto po niyan, pag nabuo dito sa mga kalsada, akala nyo, ang ganda-ganda niya, di ba? Para siyang puting-puti, parang yung, kumbaga parang halo-halo. Pero pag yan ay nahalo sa tubig, dahil natunaw na yung iba, naghalo-halo, kasama-sama sila, tubig at yelo, ay madulas po yan at napakadelikado para doon sa mga naglalakad dito at yung mga nagdadrive dito. Lalo na dito sa may area ng Times Square na maraming turista ang nag-ikot po dito. Kaya ito pong sitwasyon ngayon, itong sitwasyon ngayon, Julius, tuloy-tuloy ang pagpatak ng snow. Tama yung forecast na ginawa ng mga eksperto dito. At ang kabayanan natin kung ano magiging development dito. At
i-update namin kayo kung ano pang sitwasyon dito mula sa New York City. Julius. Jiggy, on a more personal note, hindi ba kayo nahihirapan na makagalaw dyan? Yung ba mga establishments, yung mga restaurants, yung mga pasyalan dyan, sarado ba sa mga sandaling ito? Yung mismong kasagsagan, Julius, ng snowstorm, nung nag-warning yung mayor na wala muna, parang temporary lockdown muna ang New York City, wala munang babiyahe ng mga taxi, ng mga pribadong sasakyan, only essentials, doon, medyo, siyempre nakakakaba. Pero may mangilan-ngilan na mga tindahan na bukas para mabilan ng pagkain and yun lang yung nakita natin. Pero after mawala yung makita nila na mag-clear agad yung panahon, binuldoser agad yung mga kalsada para ma-clear yung yelo sa daan at pinayagan naman ulit na makabiyahe ulit. So nagbalikan naman yung mga turista dito at nagbalikan sa trabaho yung mga empleyado, yung mga kababayan natin. So, okay pa. Pero ngayon, ito ibang development to dahil yun nga, ilang minuto lang, yung habang naglalay tayo, biglang mataktong snow. So, ano ba natin kung anong magiging advice ni Mayor Mandami o Ma'am Dani dito sa New York. Alright, thank you so much at mag-iingat kayo dyan, News Anchor Jiggy Manicad. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.